my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah, hallelujah, oh God. Thank you for this wonderful day, oh God. We thank you, Lord, oh God, for your presence, oh Lord God. Salamat, Ama, sa iyong pangalan, oh God, sa iyong bugtong na anak. Hallelujah. Kami po ay humingi ng gabay, Panginoon, sa aming gagawin ngayon na pagbibidyo, oh God, ng aming kasisteran, oh God. Holy Spirit, oh God, ikaw ang siyang manguna, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa bawat sasabihin ng mga asistera namin na ibahagi ang iyong salita, Panginoon, o God. Basbasan mo po, Panginoon, ang mga makikinig sa bidyong ito, o God, na siyang magkaroon sila ng kalakasan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Lord God. Pagkagamitin niyo po, Panginoon, ang iyong servant, O Lord God, na sila, ikaw po ang kanilang maging speaker, O God. Pagkagamitin mo lang po sila na sila ay instrumento, Panginoon. O God, humingi po kami ng kapatawaran sa araw na ito, O Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak namin, Diyos, na tagapagligtas. Amen. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ating itutuloy ang ating topic about sa pananampalataya. Dito tayo at ating pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa mga kalaban sa pananampalataya. Yung sabi niyang enemies of faith. So, pagdating sa paksang pananampalataya, karamihan sa atin ay nagpupunyagi na tila ito'y walang katapusan. Minsan gusto pa natin ang ating pananampalataya na meron tayo ay yung pananampalataya na mapuri ang Diyos. Pero makikita pa rin natin ang sa ating sarili na tayo'y nag-aalinlangan at walang pananampalataya. Kung bakit nangyayari ito ay minsan hindi tayo nakikinig kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu na ating dapat gagawin. Kaya lagi tayong hilingin sa Diyos na tulungan tayo sa ating pananampalataya. Gaya ng isang kwento sa Marcos 9:24 na ito'y tungkol sa mag-ama. Sabi niya dito, pagdako'y sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko sa pananampalataya. Ganon din ang hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo sa ating pananampalataya. Sa isang nananampalataya ay marami tayong kalaban o enemies sa buhay.
Pero ang panglaban lang dito ay ang salita ng Diyos. Ating paniwalaan ang salita ng Diyos. Kung maalala natin ang sumulat sa aklat ng Hebreo na sabi, fight the good fight of faith. Sabi niya dito, ang labanan sa mga kaaway na ito ay maaring maging isang mahusay na paglaban dahil kung hindi tayo nanghihimagod kung pananatihin natin na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, panatilihin natin ang ating pananampalataya, ay magkakaroon tayo ng kapanapanabik na tagumpay na buhay ng isang nananampalataya. Amen. Ibig sabihin dito ay hindi tayo mag-give up kung ano mang sitwasyon meron tayo. Ang kalaban ng pananampalataya ay nanggagaling sa maraming bagay. Kaya kapag ang banal na espiritu ay inihayag niya sa atin, ay kailangang ipahayag natin at tayo patawarin ng Diyos. Sa aklat ng 1 John 1:9, sabi niya dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Ang Panginoon po ay kung humihingi tayo ng kapatawaran na mula sa ating puso ay ang Diyos ay tapat at banal siyang patawarin ang mga kasalanan natin. Ang unang kalaban sa pananampalataya ng ating tatalakayin ay tungkol sa emosyonal na nagkokontrol sa atin, na ito ay kailangang ipaubaya natin sa Diyos. Ang una dito, sabi niya, ipaubaya natin ang ating emosyon sa Panginoon. Ang una dito ay takot o fear. Isipin natin na lahat ng bagay ay merong kasalung at opposite. Halimbawa, merong maganda, merong pangit, merong pandak, merong matangkad. Dito naman, sabi niya, takot. Kung meron tayong takot, so ibig sabihin wala tayong pananampalataya sa Diyos. So, unang discussin natin is yung sabi niya, takot o fear. Sabi niya dito, kung panatilihin natin ang takot sa ating buhay, ay mapapahinto tayo sa ating pananampalataya na gagawin ang mga kalaban o mga kalooban ng Diyos. Sabi niya, ang ibig sabihin ng takot o fear sa salitang Greek ay tayo masindak o tayong intimidated sa pamagitan ng kaaway. Tayo'y mangamba, tayo'y matakot o takutin. Kaya hindi po pwedeng maaring magkasabay ang pananampalataya at takot sa parehong oras. Ang pananampalataya at takot ay binuo sa impormasyon. Una dito, sabi niya, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ito ay nabuo sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Yun po ang ating tandaan kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Samantala, ang takot o fear ay nagmumula sa pagtanggap ng impormasyon mula sa ating natural senses, yung mga nakikita natin, naririnig natin, mula sa masamang ulat at pananakot mula sa kaaway. So, ang solusyon nito ay mababasa natin sa aklat ng 2 Timothy 1:7. Sabi niya dito, ang salita ng Diyos ay maraming beses binanggit ang pariralang huwag matakot o phrase na don't fear not, sabi niya sa English. Kaya kapag nagkakaroon ng takot, tayo ng takot o fear, isipin natin na ang Diyos ay hindi tayo binigyan ng espiritong katakutan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Amen. Binigyan po tayo ng Panginoon ng espiritong magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At second dito sabi niya, kailangan din nalabanan ang espiritu ng takot at utusang umalis sa ngalan ni Jesucristo. Mababasa natin sa aklat ng James 4:7, sabi niya dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Amen. Pasakop, ibig sabihin yung, kaya
as bilang nananampalataya sa Diyos ay meron tayo talaga yung pag-worship natin sa Panginoon araw-araw. Laging nakakonect tayo sa Kanyang presensya. Kaya lagi tayong pasakop sa Diyos na siya ay naggagabay sa atin sa mga kalaban na meron tayo. Sabi, dito rin kailangan magkaroon tayo ng tapang sa ating pananampalataya. Sabi niya sa aklat ng Hebrews 13:6, sabi niya dito, ang Panginoong ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Magkaroon tayo ng tapang na ano man mangyari, ano mang mga halimbawa pagsubok na darating sa atin ay magkaroon tayo ng tapang na magsabi, ang Diyos ang tutulong sa atin. Sa Psalm 56:11, sabi niya dito, sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. So, sa Diyos tayo magtiwala lagi. Dito rin ay kailangan din na panatilihin natin ang kanyang pag-ibig. Kaya sabi niya sa 1 John 4:18, sabi niya dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Kailangan panatilihin natin ang pag-ibig ng Diyos na meron tayo. Dito rin tayo sa mga pakiramdam na hindi karapat-dapat. Sabi niya doon, yung feelings of unworthiness. Ang pagkakasala, paghatol at damdamin na hindi karapat-dapat ay isang pangunahing kaloob sa ating pananampalataya. Sabi niya sa Revelation 12:10, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Purihin si Jesus sapagkat inihagis o tinalo niya ang tagapagsumbong, ang kaaway natin sa harapan ng ating Ama. Si Jesus ay naligtas, siya ay makapangyarihan at siya ang namamahala sa atin. Ang nagbibigay sala mula sa kaloob, sa kalaban o enemies ay mga pag-isip at imahinasyon, yung imagination natin na dapat nating ilugmok o tanggihan. Ang sabi sa 2 Corinthians 10:5, babasahin ko dito, sabi niya, na siya gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-isip sa pagtalima kay Kristo. So praise God, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para paglabanan sa mga makamundong nangyayari at mga turong hindi tama. Sabi din sa Romans 8:1, sabi niya, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus. No more condemnation sa mga anak niya. So, dito naman tayo sa bringing action into line with the Word of God. Ang una dito ay kabiguan sa pagpapatawad. Minsan sa atin ay hindi tayo madaling magpatawad sa kapwa. Sabi ng Diyos sa Mark 11:24-25, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. At inyong kakamtin at kailangang patawarin natin kapwa natin kung merong kasalanan na ginawa nila, para ang Ama sa langit ay patawarin tayo. Amen. Ito po ang hinihingi ng Panginoon sa atin na dapat marunong tayo magpatawad. Isipin natin na tayo rin ay nagkakasala. At kailangan, kung mayroong mga nagkasala sa atin, mga kapwa natin, ay kailangan din na patawarin natin. Parang ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit ay patawarin din na tayo sa mga kasalanan natin. Praise God.
Ang second dito ay taking offense. Una kanina is kabiguan sa pagpatawad. Ang next ay taking offense. Basahin ko ang kwento sa Mark 4:37-38. Sabi niya dito, habang naglalagay, inabot sila ng malakas na bagyo. Kahit ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Dito po sa kwento yung kasama nila si Jesus sa bangka, nung doon sila sa gitna ng tubig ay malakas yung alon. Kaya dito sila, yung mga kasama ni Jesus ay na-offend sila. Kasi bakit yung bangka nila ay para silang mag-sink, si Jesus Christ natutulog doon. Kaya sabi niya dito, ang mga kasama ni Jesus ay naapi at inakusahan siya sa hindi pag-alaga sa kanila na siya'y mamatay. So, kayang sinasabi ng Panginoon sa atin ay kung ano mang mangyayari sa atin ay hindi tayo mag-alinlangan. Sabi sa aklat sa 1 Peter 4:12-13, Mga mahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit sa pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring ang nangyayari sa inyo ay sa inyong di karaniwang bagay, kundi kayo magagalak sapagkat kayo ngay karamay sa mga hirap ni Kristo. Kaya yung sinabi ko kanina na anumang pagsubok na meron tayo ay ibigay natin sa Panginoon. At alam natin Panginoon ang tutulong sa atin. Nasabi niya no matter what ay kailangan meron tayong joy. Manganggalak tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Katigasan. Dito number 3 tayo sa katigasan ng puso. Sabi niya dito, ang katigasan ng puso, ang mapang-uyam o may pag-aalinlangan ay sintomas ng isang katigasan ng puso. Ito din ay nagmumula sa hindi pagpapatawad sa kapwa. Sa Mark 16:14 sabi niya, pagkatapos siya ay nagpakita sa 11 samantalang sila ay nangakaupong, nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila sa pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagkat hindi nagsipaniwala na nakakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. So, bawat tao ay may dahilan upang tayo saktan, tanggihan at maapi. At may mga nagsasabi na, ako'y nananalangin pero walang nangyayari. At minsan gumagawa tayo ng mga bagay para takpan natin ang ating sarili, para ito hindi masaktan muli. Pero minsan hindi natin alam na itong ginagawa natin ay nagpapalayo tayo sa Diyos. Kaya ang sagot nito ay payagan ang Diyos at siya ang maglinis sa ating puso. Amen. So, sa verse po ng Psalm 51:10 ay yun ang i-pray natin sa Panginoon na likhain mo, sabi niya dito, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. So, hilingin natin sa Diyos na baguhin niya ang puso natin, yung mga isip natin. So, dito po sa isa, at sa number 4, pagsuway o disobedience. Minsan, ito, karamihan sa atin yung tayo nagdi-disobey sa salita ng Panginoon. Sabi niya dito, ito ay kwento about Saul, sa Old Testament. Ito ay tungkol sa Saul na hindi niya pagsunod sa utos ng Diyos.
Inutusan siya na sirain lahat ng mga Amalesita at lahat ng meron sa kanila, pero di niya ginawa. Sinunod niya ang utos ng mga tao. Minsan ganun din tayo eh. Minsan hindi tayo nakikinig kung anong nakasulat sa salita ng Diyos. Minsan ay tayo nakikinig kung anong mga narinig tayo sa mga kapwa nating tao. So sabi ni Saul sa aklat sa 1 Samuel 15:20-21, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan na pinagsuguan ng aking Diyos. At dinala si Alag na hari ng Amalek at aking lubos nilipol ang mga Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at mga baka at pinakamabuti sa mga tinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Dito pa din ang hindi pagkubiyang yung pagsalita ni Saul dito, yung sabi niyang Panginoon mong Diyos. Kumbaga, talagang makita natin dito yung pag-disobey niya sa utos ng Panginoon. Kaya sumagot si Saul dito, sabi niya, narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at sa pag-iintindi kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, ang hinihiling ng Diyos sa atin ay ang pagsunod natin sa kanyang utos, salita. So, ang solusyon po dito ay mabasa natin sa aklat ng 1 John 1:9, yung sabi niya dito na, kailangan ipahayag natin ang mga kasalanan at tayo patawarin ng ating Panginoon. So, salamat po and God bless everyone. Sa pagpapatuloy, good day to everyone. Pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa doubt and unbelief, kung saan ito yung the strongest o siyang pinakamatibay na kaaway ng ating pananampalataya. So kung bibigyan natin ng kahulugan ang ibig sabihin ng doubt sa wikang Tagalog, ito ay tungkol sa nag-aalinlangan, kung may pag-alinlangan tungkol sa isang bagay upang hindi maniwala. Patungkol din ito sa pagkaroon ng kawalan ng katiyakan na madalas ay humuntong sa kawalan ng solusyon. Ibig sabihin nito na pag mayroon tayong takot at pagdududa sa ating sarili. Ang unbelief naman ay, ibig sabihin ito ay ang kawalan ng pananampalataya o kulang tayo sa paniniwala. Ngayon, ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng kawalan ng pananampalataya sa ating mga sarili, ito ay dahil sa ignorance of God's words or lack of knowledge. Kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kung mababanggit natin or kung kayo ay sumusunod, maaari nating buksan ang ating mga Biblia sa Book of Hosea. Buksan ito sa chapter 4 verse 6. Ignorance of the words of God. Marami sa atin marami sa mga tao o sa bayan ngayon ang nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Matuwid na sinabi ng Panginoong Diyos na, because you have rejected my knowledge, I will also reject you. Because you rejected the laws of God, and I will also reject you. Ibig sabihin nito na, sa Book of Hosea, doon, kung nababasa natin ito, doon talaga na-express ng Panginoon ang kanyang pagkadismaya, anger, kasi dumating na talaga sa punto na ang the land of Israel, kumbaga ang mga tao doon ay dumating na sa punto na there is no faithfulness, there is no love. Umiiral na talaga yung kagaya ng prostitution, stealing, murderer, at higit sa lahat ay yung idol worship o yung pagsamba sa mga diyos-diyusan. Alam naman natin na si God ay napaka-jealous God. So, anong nangyari? God judged against thee.
So kung ihahambing natin ngayon sa ating kapanahunan, ignorance of the God's Word, maraming tao ang nasisira dahil sa kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kasi mostly sa atin, our church goer, nagsisimba lamang tayo, pero hindi talaga natin inaalam kung ano ba ng sapat, kung ano ba ang kahulugan ng salita ng Diyos sa Biblia, or sapat na sa atin na every Sunday pumupunta tayo ng simbahan, or may mga Biblia man tayo ay hindi natin ito binabasa, kagaya niyan. Hindi pala natin alam na inaamin ko na nanggaling talaga ako sa pamilya na yung kontento na lang na nagsisimba, or yung as our idol worships. Kumbaga, parang nakaatatak na talaga sa isipan natin ang maling tradisyon. Kaya nga minsan, yung tradisyon na nga talaga yun, yung talaga ang nagbibigay lack sa atin upang malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun kasi yung nakagisna natin na yung paniwalaan yung ganun, especially yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So what happened, gaya na nangyari sa land of Israel, God judged against them because of what happened to them, is especially yung mga idol worship doon. Kaya yun yung nangyari sa kanila. And then especially now, kung talagang inaalam talaga natin yung salita ng Diyos, is gaya ng if we have the faith sa healing, most of us kasi yung parang na ano na tayo, na pag may sakit tayo, pumupunta tayo sa doktor, kulang tayo na sa sapat na kaalaman. Siguro kung may pananampalataya tayo sa gift of healing, I know talaga na lahat ng mga dasal natin talaga ay mabibigyan ng kalunasan. Kasi, di ba, ang salita ng Diyos talaga ay, it's a powerful talaga. So, ignorance of God's Word, ito talaga yung pinaka talaga strongest na dahilan kung bakit yung mga tao talaga ay nawala ng pananampalataya. Gaya ngayon sa nangyayari sa bansa natin, sa Pilipinas, no? Ano nangyayari? Malapit na yung election. Halos nagsisiraan sila. Halos yung bansang Pilipinas natin ay napakarumi na talaga. What's happening now is merong stealing, murdering, graft, and corruption. Pero kung lahat ng tao talaga, lahat ng mga gawi nila talaga ay binabatay talaga sa salita ng Diyos, I know talaga na magkaroon tayo ng unity at yung mga selfishness talagang ma-avoid natin yan. Kasi what's happening now talaga, ang mga tao ay busy sa mga makamundong bagay. Parang wala ng pag-ibig minsan. Yes, madaling sabihin na kilala ko si God, pero hanggang doon lamang. Pero kung talagang lahat ng ating mga gawi, ay lahat ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ayon sa preaching na naunang napakinggan natin, sabi nga sa Hebreo, di ba? The Word of God ay makapangyarihan. I-guide niya tayo sa tamang daan. It give us a clear motivation. Yes. So another one is that following our natural senses, we have these senses like sense of hearing, eyes, what else, touch, sense of taste. Pero mostly sa atin ay madalas nating maniniwala dito. Madalas tayong maniwala sa to see is to believe. That's natural sense. Pero kung ang ating mga action ay nababatay sa salita ng Diyos, dapat believing is seeing. Maniwala tayo, tsaka makikita natin ang result ng pinaniniwalaan natin.
Hindi mo pa nakikita ang result, pero pinaniniwalaan mo na. That's how powerful ang salita ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi tayo maging kagaya sa mga disciples ni Jesus Christ. Kung nagbabasa tayo ng Biblia sa Lumang Tipan, sa Book of John, ano ang sabi? Sapagkat hindi pa nila alam ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling magbangon sa mga patay. Chapter 20 hanggang 25, ang ibang mga disciples, sinabi nga sa kanya na, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, maliban kung ako ang makakita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran, ang hindi ako sasampalataya. Pero nang si Jesus, ito ang nangyari kay Thomas. Si Thomas ay disipulo ni Jesus Christ na may pag-alinlangan tungkol sa kanyang paniniwala. It is because kulang sila sa kaalaman. Ano ang sabi ni Thomas? Kung hindi ko talaga siya nakita na hindi ko nakita ang kanyang kamay na butas sa mga pako at hindi ko maisuot ang kanyang daliri sa butas ng mga pako. Ito yung namatay si Jesus Christ na sinasabi nga sa scripture na it is written na after 3 days, Jesus will rise and mabuhay muli. Pero after nun, napakita si Jesus kay Thomas. Ano ang sabi ni Jesus kay Thomas? Halika Thomas, iabot mo ang iyong daliri at tumingin ka sa aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Manampalataya ka. At sumagot si Thomas, Panginoon at Diyos ko. Sa John chapter 20, verse 27 hanggang 9, Thomas, dahil ako'y iyong nakita, dapat maniwala ka. Mapapalad ang mga hindi nakakita, pero naniniwala sila. So, paano nga tayo maniwala kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Magkaroon lamang tayo ng tunay na pananampalataya kung maniwala tayo sa salita ng Diyos at dapat na alamin natin ang salita ng Diyos. Next is, ano pa ang naging hadlang bakit mayroon tayong mga doubts is because, nabanggit na sa unang preaching, because yung sa katigasan ng ating mga puso, we are stubborn. Sa New Testament, nang si Jesus ay kasama yung mga disciple, sinaway niya ang kanyang mga disipulo dahil sa pagkaroon nila ng doubts sa kanilang pananampalataya. Pero ang ilan sa kanila ay na-offend. So ito na ang nangyayari ngayon sa atin. Diba, talamak na sa mundong ito, yung worldly, gaya nitong mga gay, lesbian, sinasabi nila na respect human dignity. Pero ang salita ng Diyos, malinaw na nakasaad sa Biblia na yung ganun talaga ay labag sa kautusan ng Diyos. Hindi tayo dapat ma-offend kung some of us kasi na-offend kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Kaya nga, iba siguro hindi na nagbabasa ng Biblia, pero hindi tayo dapat ma-offend kasi ang salita ng Diyos, yun ang katotohanan, now and forever, hindi nagbabago. Amen. It is a challenge also for us na, like sa nangyari kay Peter, nung tinest ni Jesus Christ ang faith niya, yung pinolakad siya sa water, diba, sa Matthew chapter 14, verse 31, pinalakad ni Jesus Christ si Peter sa tubig. Pero yung si Peter ay naglalakad na, he take his eyes off to Jesus. At doon nagsimula na natakot siya at ano ang sabi ni Jesus sa kanya? O kayo na mga kaunti ang pananampalataya, bakit kayo nag-alinlangan?
mananampalataya kayo at huwag mag-alinlangan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay may pananampalataya at hindi mag-alinlangan, maari mong makita ang bundok na ito at sabihin mo, remove and be cast in the sea, at ito'y mangyayari. Anumang hilingin mo sa panalangin at pinaniwalaan mo na wala kang doubts, ito ay matatanggap mo. Sa pagpatuloy, sa Mark also, chapter 11, verse 23, Jesus also emphasized kung ano ang kahalagahan ng may pag-alinlangan sa ating puso. Sinabi niya na dapat tayong magbasa ng Biblia dahil katotohanan nga ang sinasabi niya. Sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapagsugba ka sa dagat, at hindi ka mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi may pananampalataya ka, mangyari lahat ang mga sinasabi mo. Next namang hadlang sa pagkaroon ng doubt and unbelief ay yung we are accepting a substitute. Ito na yun, yung hope. Napag-aralan na natin ito before. So, Jesus likes, gusto ng Panginoon na, yes, hindi masama na tayo yung umaasa. Ang sabi nga natin sa Hebreo 11:1 na, hope is the substance of what we are hoping for, right? Hindi masama na tayo yung umasa. But Jesus wants that hope torn into faith. Siyempre, kung naghangad ka ng isang bagay, dapat i-action mo na ngayon. That's faith na kailangan na gusto ni Jesus para sa atin. Ibig sabihin na, yes, we need to turn our hope into faith kasi anumang bagay na hiningi mo sa panalangin, paniwalaan mo ito at ito'y maging totoo sa paniniwala na sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Kasi we don't accept any mga, yung may mga, kasi ganito, may mga, we accept in our life yung mga umaasa lang, may mga dahilan para hindi natin magawa ang isang bagay na magawa natin. So, kasi alam naman natin na si Satanas is ay mapaglinlang. He has a lot of tricks para yung magimbal tayo kung anong dapat ang mga gawin natin. Kaya nga, dapat we stand in our faith. Dapat, especially ngayong election, dapat kung ano yung pinaniwalaan mo, kung alam mo kung ano ang totoo, dapat yun ang dapat na ibubuto natin. Hindi tayo magpapatricks kay Satan kasi yun ay against sa paniniwala natin sa Panginoong Jesus Christ. Next is pag-aralan natin ang kung paano natin ma-defeat, kung paano natin malutasan or ano ba ang ibig sabihin ng defeat sa Tagalog? Matalo ang mga kaaway natin. Yes, ito ay paano natin matalo ang ating mga kaaway. Matalo ang kaaway natin sa pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ito ay by fasting and prayer. Nabasa na ba natin ang tungkol sa Matthew chapter 17:20? Yes. Sabi niya na ano ba ang doon na yung that time na inupasa ni Jesus Christ yung mga disipulo na para yung bata na mapagaling sa pagka-demon possessed. But nag-ask sila kay Jesus, bakit hindi nila napagaling ang pag-cast out ng demon possessed na yun sa bata na yun? It's because of their unbelief. So by prayer and fasting, sabi ng Panginoon, ma-defeat natin ang kaaway na ito. Tamang panalangin, seeking God, worshiping God. Hindi tayo dapat na pag nag-pray tayo yung naghingi tayo ng begging kay God. Dapat we must be specific in our prayers. Seek God first, worship God first. At I know talaga na walang imposible sa Panginoon. By hearts, lahat ng mga pag-alinlangan natin, mga pagduda natin sa sarili natin ay malalampasan natin. And the last is about our
progression of our faith. So, ibig sabihin na God knows kung ano man ang mga dinidesire ng ating mga puso, ang level of our faith. Sinasabi niya sa Acts chapter 1:8, dapat tanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y maging saksi sa Jerusalem, buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuling hangganan ng lupa. So, it's a challenge for us na mga sa pagdating sa ministry na halimbawa gaya nandito sa Hong Kong, gusto nating umuwi na sa Pilipinas. So, mismo ang mga sarili natin, alam na natin kung ready na ba tayo for the battle. Pero yun nga pagdating natin doon, dapat we stand in our faith. Kasi, it's like the Samaria na, it's a kind of mixed people ang mapuntahan natin. We have that mga iba-ibang klaseng religion, so dapat hindi tayong matinag. We stand in our faith para the battle against them, para mapaintindi natin sa mga tao kung ano ba ang kahalaga na mapakilala natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior natin. So that's all for today, and maraming salamat sa pakikinig nyo. Maraming salamat. Sana'y marami kayong natutunan, and see you again next time. Thank you!